Bakit pinag-uusapan ng maraming tao ngayon yung papalapit na solar eclipse sa April 8, 2024? Ano nga ba ang meron dito? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Maraming beses na nangyayari yung solar eclipse sa ating mundo. Pero ano nga ba itong solar eclipse? Ang solar eclipse ay nangyayari kapag ang buwan ay dumadaan sa pagitan ng araw at ng ating mundo. Minsan, hinaharangan lamang ng buwan ang bahagi ng liwanag ng araw. So kapag nangyari yon, ito ay tinatawag na partial solar eclipse. So ibig sabihin, hindi yung buong araw yung tinatakpan ng buwan. Sa ibang pagkakataon naman, hinaharangan ng buwan ang lahat ng liwanag ng araw. So ito naman ay tinatawag na total solar eclipse. So habang hinaharangan ng buwan ang liwanag ng araw, naglalagay ito ng anino sa ating mundo. Lumilikha ng trail ang anino ng buwan habang umiikot ang mundo. Ang trail na ito ay tinatawag na path of totality. So kung gusto mong maranasan yung kabuoang kadiliman sa panahon ng eclipse, kailangan mong magpunta doon sa path of totality. So kapag nandun ka sa lugar na yon, napakadilim na parang gabi kapag full moon. Ngayon pagdating ng April 8, 2024, makakaranas ulit ang mundo ng isang total solar eclipse. So mararanasan itong total solar eclipse doon sa Mexico, United States at sa Canada. Magsisimula ang total solar eclipse sa South Pacific Ocean. Kung titingnan natin, normal lamang na yung total solar eclipse ay mangyari sa ating mundo. Yan nga po yung sabi ko sa inyo. At maraming beses na nangyari itong total solar eclipse tulad ng pangyayari noong 2017. Meron din pong ganyan nangyari sa bansang Amerika. Pero ngayon, bakit parang merong kakaiba sa solar eclipse na ito? Ano nga ba yung sinasabi ng mga tao na kakaiba na pwede mangyari pagdating ng total solar eclipse? Una, nire-relate kasi ng mga tao itong paparating na solar eclipse sa judgment ng Panginoon sa bansang Amerika at sa buong mundo. So bakit nga ba nila nasabi yon? May lang kasing nakapansin na yung path of totality ng solar eclipse na mararanasan sa Amerika ay dadaan sa mga lugar na ang pangalan ay Ninibe. 8 lugar sa Amerika na ang pangalan ay Ninibe ay makakaranas ng total solar eclipse. Sa Biblia, ang Ninibe, ito ang lugar na kung saan pinapunta ng Diyos si Jonah para magbahagi ng salita ng Diyos. Para yung mga tao sa lugar na yon ay magsisi sa kanilang kasalanan. At para hindi nila maranasan yung judgment o yung puot ng Diyos doon sa kanilang lugar. So yung ilan sinasabi na itong total solar eclipse na ito raw ay babala para sa pwedeng judgment na mangyari sa bansang Amerika at sa buong mundo. Sinasabi na tulad ng Ninibe, kailangan din daw tumalikod ng mga tao sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa Diyos bago dumating yung judgment ng Diyos sa ating mundo. Pangalawa, kinokonekta rin ng mga tao itong total solar eclipse sa 3 days of darkness. Sinasabi ng ilan na yung total solar eclipse na mangyayari sa April 8, ito daw ay magtatagal. Sinasabi nila na maaaring dito na raw magsimula yung pagkawala ng kuryente, ilaw at internet sa buong mundo. Kaya sinasabi nila na pwedeng magdilim sa ating mundo. Meron kasing isang propeta noon na nagprophesy na magkakaroon daw ng 3 araw na kadiliman. Kaya may ilang mga tao naniniwala na mangyayari na raw yon sa panahon natin ngayon. Pangatlo, kasabay ng total solar eclipse ang pagdaan ng Devil Comet sa ating mundo. Habang nangyayari yung total solar eclipse sa April 8, dadaan din sa ating mundo yung tinatawag na Devil Comet. Tinawag itong Devil Comet kasi ang itsura ng comet ay parang may sungay tulad ng sa demonyo. At kung sakali daw na ito ay tumama sa ating mundo, sobrang tindi ng damage na magagawa nito, na talagang marami ang mapipinsala. Sinasabi tuloy ng ilan, dahil ito ay sasabay sa total solar eclipse sa April 8, maring ito ay pagpaparamdam ni Satan sa nalalapit na Great Tribulation. At pang-apat, maraming mga tao ngayon ang mas naghahanda sa papalapit na total solar eclipse, hindi tulad noon, na kailangan daw maghanda bago dumating yung total solar eclipse. Sinasabi na kailangan daw mag-imbak ng mga pagkain, tubig, mga baterya, ilaw, mga gamot, at iba pang mga pangunahing pangangailangan sa paparating na solar eclipse. Bukod dyan, may ilang mga school na rin sa Amerika ang nag-cancel ng kanilang mga klase para nga sa solar eclipse. Ngayon ang pinagtataka ng maraming tao ngayon, bakit daw kailangan maghanda ng ganyan? Hindi naman daw ganyan yung mga paghahanda na ginagawa noong mga nakaraang solar eclipse. Kaya sinasabi tuloy ng ilan na yung paparating na solar eclipse sa April 8, ito daw ay kakaiba at di siya katulad ng mga solar eclipse na naganap na sa ating mundo. So ngayon mga kapatid, ang tanong dito, meron ba talagang kinalaman yung total solar eclipse na mangyayari sa April 8 sa judgment ng ating Panginoon o sa nalalapit na katapusan? Ang sagot po dyan mga kapatid ay wala po. So ang ibig sabihin lang po yan mga kapatid, tulad ng mga solar eclipse na nangyari noon, ganun din yung mangyayari sa April 8. Walang pagbabago. Sa loob ng isang taon, 2 hanggang 5 beses nangyayari yung solar eclipse. So ibig sabihin po mga kapatid, yung solar eclipse na mangyayari sa April 8, ito po ay normal lamang at walang kakaiba dito. Yung ilang mga tao lang talaga na gumagawa ng mga maling impormasyon o kayaman na nananakot ng mga tao para nga sa papalapit na solar eclipse. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, wala kayong dapat ikatakot sa papalapit na solar eclipse dahil ito po ay normal lamang. Huwag po kayong makinig sa mga sinasabi ng mga tao na merong kakaibang mangyayari pagdating ng solar eclipse sa April 8.
Yung mga naririnig nyo po at mga nakikita nyo sa internet patungkol dito sa total solar eclipse na mangyayari sa April 8, yan po ay mga teorya lamang at yan po ay walang katotohanan. At yung sinasabi ng ilan na yung solar eclipse na mangyayari sa April 8, connected ito doon sa Nineveh o kaya man doon sa judgment ng Panginoon, mga kapatid, wala rin pong katotohanan doon. So ibig sabihin po mga kapatid, ito ay nagkataon lamang talaga. At marami talagang mga lugar, pangalan ay Nineveh, hindi lamang sa bansang Amerika, kundi sa buong mundo. So yung patungkol sa solar eclipse at sa Nineveh, ito po ay produkto ng maling interpretasyon sa Bible. Yung koneksyon ng Nineveh at solar eclipse, yan po ay gawa lang din ng mga tao. Masyado lang sila nagbigay ng meaning patungkol po dito. At wala yung kinalaman sa judgment ng ating Panginoon. Darating at darating talaga yung judgment ng Panginoon pagdating ng panahon, pagdating po ng tribulation. At yung sinasabi naman ng ilan na kapag nagsimula na yung total solar eclipse sa April 8, ito na rin daw yung simula ng 3 days of darkness. So mga kapatid, muli, wala pong katotohanan dito sa 3 days of darkness. Gumawa na po ako ng video patungkol sa 3 days of darkness at pinakita po natin doon na ito ay walang katotohanan. Ang propesya na ito ay hindi nakalagay sa Biblia. Meron lang gumawa ng prophecy na ito matapos nang gawin yung Biblia. So dapat mga kapatid, ang paniwalaan lang natin syempre yung mga prophecy na nakalagay sa Biblia. Ngayon yung mga prophecy sa labas ng Biblia, huwag po natin itong paniwalaan. Kaya yung 3 days of darkness, wala pong katotohanan dyan. Hindi po mangyayari yan sa ating mundo. At yun nga, yung total solar eclipse, ito ay hindi magtatagal ng ilang araw. Ito ay tatagal lamang ng ilang minuto. So, ibig sabihin, kapag nangyari yung total solar eclipse sa April 8, saglit lamang po ito. At hindi ito magtatagal. At yung sinasabi naman ng ilan, na pagdating din ng April 8 kasabay ng solar eclipse, dadaan din sa ating mundo yung Devil Comet. So sinasabi tuloy ng ilan, ito raw ay may kinalaman sa pagpaparamdam ni Satan. Mga kapatid, tandaan nyo po, si Satan noon pa man, nagpaparamdam na yan sa ating mundo. At hindi niya yan dadaanin doon sa comet na dadaan sa ating mundo. Maraming way para magparamdam si Satan sa individual at para sa ating lahat. Nagkataon lang talaga na pagdating ng solar eclipse sa April 8, dadaan din sa ating mundo yung pinangalanan na Devil Comet. At yung mga matitinding paghahanda ng mga tao para nga sa solar eclipse, so nasa mga tao na po yan kung bakit sila naghahanda ng ganon. Pero mga kapatid, sasabihin ko na sa inyo, hindi kailangan paghandaan itong solar eclipse. Saglit lamang ito mangyayari at mangyayari lamang ito sa ilang parte ng bansang Amerika. So ibig sabihin po mga kapatid, hindi pang buong mundo yan. So yung mga paghahanda ng mga tao para nga sa nalalapit na solar eclipse, mga kapatid, hayaan lang natin sila. Basta ang sasabihin ko lang sa inyo, hindi natin dapat paghandaan yung solar eclipse. Dapat ang paghandaan natin yung nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So yun mga kapatid, wala dapat kayong ikatakot sa mga solar eclipse na mangyayari, lalo na nga pagdating ng April 8, 2024. Normal lamang yan na magaganap sa ating mundo at wala yang kinalaman sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kaya man sa tribulation. Tandaan nyo po mga kapatid, mag solar eclipse man o hindi mababago yung katotohanan na yung ating Panginoong Jesucristo babalik na sa panahon natin ngayon. Hindi po yung total solar eclipse yung magbibigay sa atin ng sign sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gawin lang natin mga kapatid, paghandaan natin yon dahil sa panahon natin ngayon, anytime, pwede nang bumalik yung ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.